So, every morning ko gagawin yung aking guyabano tea. So, siguro alam niyo na kung paano ko ginawa yung guyabano tea ko para magiging dry yung dahon. Kasi dahon yung gagamitin natin. So, ida-dry siya, air dry. So, dito ko siya pina-air dry. Pero, yung air dry na to is, hindi dito ha. Doon ko nilagay sa silong ng aming bahay. Tapos ito na yung ready for tea making. So dito ko siya nilagay para mas madali ko siyang himay-himayin. At ang paggawa nito ay hindi siya madali. Para sa akin, mabusisi. Kasi alam na alam ko kung ano yung estado ng guyabano leaves na to noong pinadry ko siya. Kasi may mga ano siya, may mga like meron siyang mga hindi ka nais-nais na mga parang ano ng mga ano ba, insekto. May mga ano kasi nga galing itong bukid. So may mga ano talaga, may mga minsan kinakain ng insekto, minsan binabahaya ng mga insekto. Kasi wala itong chemical. Ano talaga ito, this is natural. Kaya ang ginawa ko ay hihimay-himayin ko talaga siya isa-isa. So ayaw kong itiwala sa iba ang paggawa ng aking guyabano tea, kundi ako talaga. Oh yes, so good. Sorry po. So dito ako uupo sa aming sink na very low kasi ang taong nakatira dito mga maliliit or mga ano ba, pandak ang tawag. So yan, ilang ganito. So ayan mga kailangan mo talaga siyang linisin ng mabuti kasi mga ganito ba. So pipili ako ng 35 pieces, 1, 2. Mga ganito mga ganyan. Kaya linisin ko siyang mabuti isa-isa. 35 pieces yung yung gagawin ko. So yan, 35 na. And importante talaga yung bilang. Kasi sabi ng inay, mga ganun. Alam niyo naman. And para mas malinis, lagyan ko siya ng asin. Ibababad ko muna siya sa asin. Lagyan ng tubig.
At ibababad ko muna siya mga ilang minuto. Hahayaan ko muna siya na mag-settle down. Bago ko siya himay-himayin, linisin isa-isa. Para para malinis yung ating iniinom na guyabanot tea. So, see you later! So nakadalawang nakadalawang part na ako, pero yung first part talaga yung pinaka matagal kasi isa-isahin is yung first part yung binabad ko muna siya sa asin ng ilang minuto, pagkatapos isa-isa ko siyang ginaganon talaga sa kamay ko. Kasi alam ko na ang estado nito, bago ko siya pinapatuyo, nilagay ko siya sa net bag. Kasi nga, yun nga, maraming maraming masasabi natin dumi. So, syempre, inumin natin to. So, kailangan mabusisi talaga ang paggawa nito. Kaya medyo matagal siyang gawin. Isang araw, isang beses lang akong magganito. So, buong araw na yun, gawin ko siyang parang tubig. So, ito yung ginawa kong tubig na inumin. Yes. So, ayan. So, sa pangalawang beses nating hinuhugasan ay na lang, parang banlaw, rinse. So, ganun talaga dahil. Kung ikaw yung iinom na alam mo kung gaano ka kailangan linisin, kasi nga, ipapasok mo yan sa bunganga mo. Kailangan mo talaga siyang linisin ng mabuti. Lalong-lalo na sa kalagayan ko na kailangan mabuti, gibuti-buti, at kailangan malinis talaga. So, depende sa iyo yun kung gaano mo siya alagaan yung sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung maka-benefit. It's you to benefit. Kaya, magpagawa ako ng dirty kitchen sa labas. Kasi nga, pag mabilis maubos yung aming shilane nito. Kasi nga, pakuluan mo pa siya, ibababad mo pa, pakuluan mo basta pakuluan mo siya para yung tea extract galing sa dahon ay talagang makukuha mo ng bonggang-bongga. Kaya mas mabuti sa kahoy para hindi ganon ka gastos yung shilling. Yung paggawa ako doon sa labas ng dirty kitchen kasi ang daming kahoy dito malapit sa amin. So yun, at abangan nyo na lang kung pagluto ko nito, ipapakita ko. Para alam ninyo, basta para sa akin, mabusisi ang paggawa nito. Kasi, iinumin natin. Okay, so depende sa inyo kung kasi yung nakikita ninyo yung estado ng dahon, kayo yung makapagsabi na ay kailangan talaga nating linisin ng mabuti. Which is, ito yung ginawa ko. Okay? Ganon. At, yes, depende naman din sa inyo kung ano yung ginagawa ninyong tea. Ako din, ito yung minimaintain ko na tea. Tapos, once a week or twice a week, iinom din ako ng fresh turmeric tea. Kasama ang ginger. Ganon. Saka ano na talaga ako, no processed foods. No processed foods, pero ang mukha ko, processing fee. Processing fee. O sige na. Anuin ko muna to. Tatapusin ko muna to ha. See you later. So after sa mabusising paghugas, paglilinis sa ating guyabano leaves, dried guyabano leaves, papakuluan na natin. So ito na po yun. So ang pagpapakulo naman ito is pakuluan mo lang. Pag nakulo na siya, yung bukal na, yung kumulo, bukal.
Ibig sabihin, bukal, kumulo sa Tagalog. Pag kulong-kulo na, or sa Bisaya, bukal na, pahinaan mo yung apoy. Pahinaan mo yung apoy mga 10 minutes. 10 minutes mo siyang pahinaan para yung, tawag doon, yung unti-unti niyang ilalabas yung katas galing sa dried leaves sa pamamagitan ng init. So, pahinaan yung apoy, okay? So, ganun lang. At, after that, pwede mo siyang inumin. Oo. So, yun nga, ako, sa isang araw, isang beses akong gumawa nito. At yan yung inumin ko the whole day. At, maganda siyang inumin based sa mga pagsusuri ko ay, best time to drink is early in the morning with an empty stomach. Oo, so, ganon. Ganon lang. So, pwede nyo itry sa mga bahay ninyo if meron kayong maraming guyabano. So, ang pag-dried ng guyabano, kailangan air dry. Wait. At mamaya, kakain ako ng tindok. So, ito yung nilaga ko na tindok na mahabang saging. So, air dry lang talaga siya, no? Hindi siya sun dry. Kailangan air dry. Mabilis lang siyang ma-dry mga 3 to 4 days. Kailangan air dry, sorry. Kailangan air dry, ha? Hindi siya sun dry. Kasi daw, kung sun dry daw, ay mawawala daw yung bisa. Kaya kailangan air dry. At ang ginamit ko is net bag. Para yung at saka nilagay ko doon sa ilalim ng aming bahay. Sa silong. Para siya. Para, tawag doon. Hindi ako mamblema. At saka yung silong namin, naman yun? Malinis. Okay? So, I hope na sa mga nagtatanong kung paano ko siya ginawa, yung guyabano tea na yun. So, yun yung paraan. Okay, so hihintayin ko na lang yun na kukulo at pag kumulo na yung kulong-kulo na, pahinaan ko yung apoy until 10 to 15 minutes at yung matira, yun yung guyabano tea. Okay? At inumin ko siya later. So, that would be all for today. Thank you so much at hintay natin ang pag-inom ko ng guyabano tea. Okay? Bye!